Ilang magagawa. Masyadong maliit ang pagulan. Hindi sa ang mga tinatanim para sa ating pagkain. Kailangan ko gumawa ng paraan sa mga susunod na araw. Papalitan ng ng interior. So, ang interior niya ay 300 by 17. So, ang nilagay ay 2.75 by 70. So, comment kayo kung anong bagay ilagay sa 2.75 makakaya ang usap yun. Umakyat ka sa 2.75 ba o 300? Pwede pa namin kainin ang karne ito. Matagal na hindi nakakakain ng mga kapatid ko. Yung masarap na karne, umalis ka na. Usap lumapit ang karne sa akin. Kasya na ito para makakain ang mga kapatid ko ng kalahating buwan. Napakasutin mong bata ka. Kaya nang sumay ng usap iyon na butasin ang siyag mo. Nang tagusan, tumakbo ka na bilis. Into QC. Tumanap ka muna ng ligtas na lugar na matataguan. Ari ko, mamamatay ako nito. Kaya pala ilang araw kami hindi lumalabas. May tutubo pa lang. Magagandang bagay sa bakuran mo. Mukhang yayaman ako ngayon. Ibaba mo iyan. Kuya ko ang nagtanim yan. Sa pamilya namin yan. Sa pamilya nyo, itong bulok na dampa ay napunta sa inyo. Pero ang lupang ito ay sa brigada ng pamilya Lin. Ang makasulat sa kasunduan ay ang bahay. Hindi kasama ang bakuran. Lin Qiang, huwag kang magsinungaling dyan. Ang lupa sa loob ng bakod ay kasama sa bahay. Iyan ang patakaran sa baryo. Dito sa baryong ito, ang salita ng tatay ko. Ang siyang patakaran. Tumabi ka. Masamang tao. Huwag mong agawin ang gamit ng kuya ko. Ang kuya mo, sabihin ko sa iyo, sa kapayatan ng kuya mo na iyan, kahit nakagalit pa siya nito, hindi na ako kakayanin harapan. Yan. Batang yan. Gamit lang ang isang isa. Napatay mo agad ang dambuhan ng hayop na ito sa isang tagala. Yung tayo lupong hindi dahil sa inyo ngayon. Hindi ko rin makakasalubong ang lalaking usang ito. Bukas na bukas din. Bibigyan kita ng isang kita ng usang ito. Hindi maaari, hindi maaari. Ang buhay ko ay ikaw lang naman ang nagligtas. Paano pa ako mahihiyang humili ng karne? Kung ganoon ang usang ito, paano mo ito asikasuhin ngayon? Hinilahin ko pa uwi. Ibebenta ko ang sunod. Nag-iwan kayo yung cellphone. Ulitin ba ito ng 4 na ang gym? Ang lakas ng batang ito. Kasi yung labor sa kanya yun. Ibaba mo iyan, ibaba mo sabi ko. Sino ba, papa mo? Ay, Recto ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi lang pala Ay, si na ito sa Recto? Hindi pa ito iniwan ng tatay mo. Malumang at parol pang gamot. Subukan mo lang. Pamana iyo ng tatay ko. Wala kang karapatan Sige. Patay mo siya. Hindi ko nakilala eh. Gagamitin ng pamilya ng panganay ang mga iniwan niya. Kaya sa pamilya ng panganay na yan, Lin Qiang, bitawan mo na. Huwag ka lang maghanap ng gulo. Pabalik na si Lin yan. Eh ano naman kung bumalik siya? Isang taong walang kahit na sinong kakampi. Isang lang payato. Ang payat at putla ng katawan niya na parang pasang sisi. Sa tingin mo ba matatakot ako sa kanya? Naku, hindi kita makausap ng matino. Tumigil ka na nga. Hindi tiyak na magpipiti ka mamaya. Hindi ako titigil. Leslie. Hoy, ikaw. Robert! Tatali na ka, Robert! Nakakalinis niya ang kasayang panggamot ni tatay. Kinuha niya ang mga balay. Pinapakan at pinata niya ang mga balay. Sinulat na niya ako sa lupa. Kuya, sobra na siyang yung api. Iwan mo dyan ang sako. Ibalik mo ang kasarang panggamot. Ang mga nasirang halamang gamot, itanin mo ulit isa-isa. Bakit naman? Pagkaari naman ng pamilya Lin ang mupang ito. Ang asal na ito noon, ay di mo niya ininolo. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Tiyo Lin Qiang, makinig ka na lang sa kanya. Kundi ngayon din, ay baka lumabas kang nakahiga na dito. Subukan niyang hawakan ako, kahit isang daliri lang. Subukan niya, kapitan ng barangay ang tatay ko. Tingnan natin kung magagawa ko. Ano ka ba sa akala mo? Yun na aso lang naman yan. Ano naman kung nagmamayabang na? Ang galing mo kuya. Hay naku, sinabi ko na nga sa iyo, huwag mo siyang kalabanin. Yung nagwawalang usa na yung 400 liga. Isang saksak lang tinapos na niya agad. Bakit na ba kasi ginamit? Kuya, ikaw talaga ang nakatumba sa usap ko. Binago naman hiwagang sa pa ang katawan ko. Hindi pwede. May makatulog kahit kaunti ito. Habang kaunti lang ang alam ng mga bata, mas magiging ligtas sila. Nagkataon lang talaga, biglang sumugod yung pusa. Nainit sa puno at hindi na makawala. Kaya tinakao na lang yun. Hoy, Gano'n daw lahat? sabi ko na nga ba isang katulad mo? Saan naman kutuhan ng ganyang lakas? Nakitamba ka lang pala. 210. Sama na yung labor. Kung matapang ka talaga lumaban ka ng harapan, makipagbakbakan ka sa akin. Yung inutos ko sa iyo, ginawa mo pa, gawin mo mukha mo.
Napakagaling mo. 60 tsaka 150, tama? Tatay, binububog nila ako. Papatay na ako sa bubog ni Lilian. Sino mga has na gumalaw sa anak ko? Tay, Lilian, nagre-rebelde na siya. Halos patay na ako sa bubog. 60 yung labor, 150 yung interior. Sumunod si Lilian para magnakaw ng mga gamit. Maliban Ha? sa pagnanakaw sa loob. Leo ka mo yung kinabit. Leo. Leo ka kami kinabit. Tigilan mo nga ang kalokohan ito. Lahat ng pag-aaral ng mga ito ay sa amin naman talaga. Magnanakaw ko pala. Eh, yung Jan John, subukan mo lang hawakan ang kapatid ko. Kahit isang higla ng buhat niya. Walang hiya ka. Baka sa loob mong saktan ang nakatatanda sa iyo. Umaakit Dahil Leo daw yun. Tama. Original. Original. Gamit ng kapatid mo. At nananakit ka pa ng pamangkin mong babae. 60. Ganyan ba ang asal ng isang nakatatanda? Ano naman kung kumuha ako ng kaunting gamit mo? Huwag mo pakalimutan. Noong mamatay ang mga magulang mo, kung hindi dahil sa akin, kahit pagbili ng kabaon, ay wala kayo. Kaya huwag mo na silang patulan. Kapag dumating si Lola, tayo pa rin ang mapapasama. Ngayong araw pagkain natin ang ninakaw nila at sinaktan pa kayo. Kung aatras pa tayo, lalo lang silang magmamalagi sa pang-aapi sa atin. Kaya ngayon, kailangan turuan ko sila ng leksyon para matuto silang lumugar. Kuya Jenjun, mukhang mali naman yata ang ginagawa mo. Pumirma na kayo sa kasunduan ng paghahati ng ari-ariya. Walang katuturan na pumunta kayo dito para magnakaw. Kapag nalaman ito ng ibang tao, hindi ba nakakahiya yan sa mukha mo? Lola, tingnan niyo po ito, Billy. Binugbog kami ni Linyan at sinilayan kaming mag-ama. Linyan, wala kang ibang na loob na bata ka. Kahit sa sarili mong hinagawa mong magmalubi, may respeto ka pa ba sa pamilya mo? Kung may respeto nga ako sa pamilya mo, hahayaan ko na lang ba silang apihin ang kapatid kong babae? Hahayaan ko lang ba silang agawin ang mga naiwang gamit ng tatay ko? Kung ganoon, hindi lang ako ang hindi papayag dahil maging ang tatay ko sa kabilang buhay. Ay hindi rin matahimik. Walang kwentang katwiran kung gustong gamitin ng mga nakatatanda. Ang mga gamit sa bahay ninyo, dapat magpasalamat ka pa dahil hindi sa nakatatanda. Gusto mo bang pumunta ako ngayon sa komite ng baryo para isumbong ka sa pagkasuwain mo? Para ipakulong ka sa munisipyo, doon sa bilangguan. Lola, isumbong mo siya. Tingnan mo ang mga ngipin ko. Tingnan mo ang mukha ng tatay ko. Kung ano na ang nangyari sa amin. Ganyan, unang ganito ang anak ko. Inay, kakaiba ang lakas ng batang ito. Nakakatakot ang lakas niya. Lola, ang anak niyo ang nambugbog sa kapatid ko. Bilang panganay na kapatid, ipinagtanggol ko lang ang kapatid ko at pinatulan ang anak niya. Kahit napakarating ito sa munisipyo, ako pa rin ang nasa katwiran. Ikaw talagang kakupa. Walang hiya ka. Jan John, itama mo si Tiangki. Umalis na tayo. Lola, paano naman ang mga palay sa bukid? Pati na rin ang usap yun. Kakayaan na ba natin sa kanila ng konti? Kung hindi tayo aalis, kita mo ang manatili dito para mamatay. Ang tatay mo naman Ligo ka na. sa ang bida. Isang suntak ng tumba na agad. Ikaw matatanda kong buto. Ilang hampas lang kaya nito sa kanya. Walang kwentang tao. Bumalik ka doon. Linyan, sumanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Darating ang araw na mapipilitan kita. Lumuhod at magmakaawa sa akin. Security. Kanina noong gagawa ninyo, magsalita para kay Mansin. Kailangan ko kayong pasalamatan ako sa ganyan. Kung hindi ko itong kita ng usa, naku hindi ko ito matatanggap. Batang yan, ano ba itong ginagawa mo? Magsalita lang naman ako. Wala man lang akong natamong kahit isang galos. Paano ko naman natatanggap ang ganito kalaking regalo? Kunin mo na ito pabalik. Ibigay mo na lang sa mga kapatid mo para naman kasila. Tito, tanggapin niyo na po ito. Tito Chelsea, tanggapin niyo na po ito. Kung hindi dahil sa inyo kanina, na tumulong at sumuporta sa amin. Ang kahoy na hawak ng tito ko, baka kung saan-saan na tumama. Mula kayong dito sa bayo. Kami magkakapatid, ay kailangan pa kong umasa sa inyong tulong. Naku, wala naman talaga akong masyadong ginawa. Sige, hindi na magkakakipot si tito. Sa susunod kapag may kailangan kayo, o kaya ay nagkaproblema kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Itong kanin, bakit tayo hinaluan ng asukal sa tabi? Mas masarap pa kayo sa kanin ng isa. Dahan-dahan. Well, lista mo yung gamit sa motor. Baka mabilauhan ka. Pambaklas. Sa buhay ko, ngayon lang ako nabusog ng ganito. Ni An-An, tama ako, di ba? Kain lang ng kain. Busog na busog. Kuya, kailangan natin pipirin ang mga karne ito. Kapag naasa nito na maigi, aabot pa ito hanggang daalihan sa dagdagan. Bawasan din natin ang pagkakain ng bigas. Mahina ang katawan ni An-An. Dapat ikaw din natin ang masustansyang bigas para pagpalakas ng katawan ni An-An, lumalaki pa kayo ni Tia Omay. Masyadong naghihina ang katawan ni An-An. Kaya kumain na daw ng kumain hanggang sa mabusog. Kahit bumuro pa ang mundo, nandito si Kuya para protektahan.
Wednesday, bakit ano ang nangyari? Kuya, may kakaiba. Pagkatapos kong kumain ito, parang tumakas ang buong katawan ko. Mukhang, hindi lang nagpapabilis ng pagkati ng mga palan. Ang nahiwagan kong dito ito, hindi pati ang mga naaning pagkain mula nito. Ay may pagsinirami ito. May parang maliit na kalan sa tiyan. Ang init-init at napakasarap sa pakiramdam. Hindi na rin ako inuubo. Kuya, gusto niya at kuminom ng tubig. Yeah, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless you to all. Yeah. Ikay, inay,